mga minamahal, yung pong pananampalataya na walang spiritual living. Faith without spiritual living. Nabubuhay pa tayo sa laman. Hindi po tayo nabubuhay sa espiritu. Wala tayong tinatawag na spiritual living. Ano po yung tinutukoy na may spiritual living? Yung hindi po tayo nagbabasa ng Biblia. Hindi tayo umahayo, hindi tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi po natin ipinamumuhay ang mga banal na salita ng Diyos. Yung pong tayo po, maminamala, hindi nag-aayuno. Hindi po tayo dumadalo sa banal na gawain. Hindi tayo dumadalo sa mga prayer meeting, hindi tayo aktibo sa gawain ng Diyos. Mas aktibo tayo sa kalayawan ng sanlibutan, aktibo tayo sa trabaho, mas aktibo po tayo, maminamahal, sa pagsusumakit dito sa sanlibutan ito. Wala tayong spiritual living. Yan po ay patay na hindi yan po ay patay na pananampalataya. Ito'y pananampalatayang hindi makapagliligtas. At ito pa po ang mga gawa ng laman, sabi, kalibugan, karumian, pakikiapid. Ang sabi, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, idua ang pananampalataya. At ang sabi pa ng 21, maminamahal, mga kapanagilian, yung pong inggitan, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga tulad nito, sabi ng Biblia. At sabi rito, ipinapaalala ko sa inyo, tulad ng pagpapaalala ko nung una, na ang mga nagsisigawan ng gayong bagay, hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Hindi makapagliligtas yung pananampalatayang walang spiritual living. Hindi natin ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Yan po, maminamal, hindi tayo umahayo. Mula nun tayo naging mananampalataya, hindi man lang tayo nakapagdala ng bunga. Hindi po tayo, mga minamahal, nagpupuri. Hindi tayo nananalangin. Hindi tayo, mga minamahal, nagbabasa ng Biblia. Nakailigan natin, mga minamahal, yung paglalaro ng mga games, mga video games. Mga minamahal, sa cellphone, mga tinatawag nilang ML. Yan po, mga minamahal, hindi ka lumalakad sa espiritu. Sabi, ang mga bagay na ito ay pinagpapaunang sinasabi ko sa inyo, ang mga gumagawa ng ganitong bagay, hindi magsisipagmana ng kaharian langit sapagkat sila po, maminamal, ay hindi nabubuhay sa espiritu without spiritual living. Faith without spiritual living. Pananampalatayang hindi sila nabubuhay sa espiritu. Sabi rito, maminamal, nabasa po natin, ang sabi na dapat ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. Katuwaan, kapayapaan, pagpapainod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Yan po, maminamal, ang tinatawag na paglakad sa espiritu. Yan po ang tinatawag na spiritual living. At ang sabi, ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman, kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Kung tayo na nabubuhay sa pamagitan ng Espiritu, ay magsisilakad tayo ayon sa Espiritu. Kaya kung walang spiritual living, maminamahal, hindi tayo nabubuhay sa Espiritu, sa spiritual. Ikinalulungkot ko, maminamahal, yan yung pananampalatayang hindi makapagliligtas. Kahit sabihin mo, maminamahal, na ikaw ay nanampalataya sa Diyos, ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, si Satanas man, nabasa natin sa James chapter 2 verse 19. Sabi niyan, si Satanas man ay naniniwala ring may Diyos. Pero sabi ng Biblia, maminamahal, hindi siya ligtas. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, kung wala pong buhay espiritual, hindi tayo nabubuhay sa espiritual. Sabi, faith without spiritual living. Sabi, sinasabi ko sa inyo, ang ganitong mga gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. At ang kauli-ulian, maminamahal, sabi po ng banal na kasulatan, faith in one God but without obedience. Faith in one God but without obedience. Kung tayo po'y nananampalataya nga sa ating pinakamamahal na Panginoon, pero walang kalakip, sabi ng Biblia, walang kalakip, mga minamahal na pagsunod, wala rin pong kwenta yan. Hindi pa rin tayo maliligtas. Nananampalataya ka pero walang pagsunod ka. Sabi nga rito, si Satanas man, ang demonyo man ay naniniwalang may Diyos, pero mga minamahal, hindi siya sumunod. Kaya siya po'y itinapon doon sa impyerno, maminamahal. Basahin po natin James
chapter 2, verse 19 hanggang 22. Basahin po natin, mga minamahal. Faith, sabi, faith without obedience, ito po ay hindi makapagdiligtas. Dito po sa aklat ng James, chapter 2, verse 19 hanggang 22. Santiago, Kabanatang 2:19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisimpalataya at nagsisipanghinig. 20, talatang 20, datapwat, ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya ng walang mga gawa ay baog? 21, hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang iniahin si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? 22, nakikita mo na ang pananampalataya na gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Amen. By works, sabi ng James chapter 2 verse 22, by works faith was made perfect. Sa pamagitan ng pagsunod, maminamal, ang ating pananampalataya ay nagiging sakdal. Amen. Gaya ni Abraham, maminamal, na sumunod, na inihain niya, maminamal, ang kanyang kaisa-isang anak. Nung hiningi ng Diyos, maminamal, hinihain niya si Isaac, ang kanyang kaisa-isang anak. Kaya nga, faith in one God but without obedience. Kaya nga kung naniniwala kang iisang Diyos katulad ng Israel, naniniwala sila na isa lang ang Diyos, pero walang pagsunod. Sinabi ng Biblia, ang Israel, the chosen people of God, maminamal, tinutukoy sa banal na kasulatan, ito po ang the real religion. Maminamal, ang tinatawag niya Judaismo, ito po ang tunay na reliyon. The real religion, sapagkat ang reliyong Judaismo, ito po ay the most outstanding religious of the time. Ang religyong Judaismo, they were very moral people who were generally clear of blame. Wala kayong maipupula sa kanilang reliyon. Talagang sinusunod lang ang kautusan ni Moses. Sabi, they were Israelites, the descendants of Abraham. Sila'y galing sa lipi ni Abraham. Sabi, the chosen people of God, the most highly regarded people in the nation. Sila po yung the most highly regarded people in the nation. At ang sabi, they kept the law of God. Ang kanilang batas na sinusunod, hindi po mga pamahiin, hindi po yung mga salit-saling sabi, kundi kautusan mismo ng Diyos. Pero anong sabi ng Biblia? Mga minamahal, ito pong Judaismo ay hindi ligtas. Sabi ng Roma, Kapitulo 10, talatang 1 hanggang 4, sapagkat hindi sila sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na inutos. Dito sa unang 1, Kapitulo 3, talatang 23, ang sabi ng Biblia, ang utos ng mahal na Panginoon ay sampalatayanan nyo ang ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi sa unang 1, 3:23, ito ang kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng Panginoong Kristo at tayo mag-ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Pero ang Israelita, maminamal ang Hudyo, hindi sila naniniwala kay Kristo. Katunayan, sila ang nagpapako kay Kristo sa krus. Mga minamal hanggang ngayon, naghihintay pa sila ng Mesayas. Kaya basahin po natin itong Roma, Kapitulo 10, talatang 1 hanggang 4, sinabi ni Apostol Pablo, ipinapanalangin sila ni Apostol Pablo, nawa sila'y maligtas, sapagat bagamat sila, maminamal, ay merong pagkakilala, o may pagmamalasakit sa Diyos, ngunit hindi ayon sa pagkakilala, hindi nila kinikilala ang ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi rito, sapagat hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at pagsusumakit na maitayo ang kalang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Basahin natin mga talata, Roma 10, 1 hanggang 4. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 10, ang talata ay 1 hanggang 4. Sa 1, mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos, patungkol sa Diyos upang sila ay mga ligtas sa Diyos, sapagkat sila ay pinatututuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, dapat hindi ayon sa pagkakilala. Sa 3, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, sa pagsusumakit na may tayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Sa 4, sapagkat si Kristo ang kinauuwian na kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Amen. Hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Sabi ng Biblia, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, hindi sila mga minamahal napasakop sa katwiran ng Diyos. Sabi, nagsusumakit na maitayo ang kalang sariling kanila.
Nagsisikap sila maminamal na makasunod sa kautusan, pero hindi sila sumasampalataya sa mahal na Panginoong Kristo. Kasi sinabi ng Biblia, maminamahal, sa Roma 9:31-33, natisod sila sa batong katitisuran. Ang ngunit ang sinman sumampalataya ay, sabi, hindi mapapahiya. Sabi rin sa Gis 4, maminamahal, sapagat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Ang ating mahal na Panginoong Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya, pero diyan sila nagkulang, hindi sila sumampalataya sa mahal na Panginoong Kristo, bagamat sila'y nakasunod sa kautusan. Mga minamahal, ang utos ng mahal na Panginoon sa unang 1:23, kinakailangan sumampalataya sa ating mahal na Panginoong Kristo, ngunit hindi sila sumampalataya. Ayaw nilang sumunod. Ito yung pananampalatayang hindi makapagliligtas. Faith in one God but without obedience. Totoo po ang kanilang paniniwala na iisa lang ang Diyos. Hindi katulad ng iba na naniniwala na dalawa ang Diyos, tatlo ang Diyos, maraming Diyos. Pero ang Judismo naniniwala silang iisa ang Diyos. Pero mga minamahal, hindi sila ligtas sapagkat hindi sila sumasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ito yung faith in one God but without obedience. Sapagkat ang utos ng Diyos, unang 1:23, sampalatayanan ang ating mahal na Panginoong Kristo. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. At ang puot ng Diyos ay sumasa Kanya. Yan po yung nasa 1:3:18 at 36. Basahin muna natin ang unang 1:3:23 at mamaya sa 1:3:18 at talo ng 36. Dito po sa aklat ng unang 1, kabanatang 3, ang talatay 23. At ito ang kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo, at tayo'y mga ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Dito po sa aklat ng 1, John chapter 3 verse 18 at italon ng 36. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi nahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay natulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Talon ng 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa Kanya. Amen. Yan po nakalulungkot, maminamahal na pananampalataya. Faith in one God but without obedience. Sinabi na nga ng banal na kasulatan, maminamahal, ito ang kanyang utos, nasampalatayanan natin ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, at tayo mag-ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Unang 1:3:23. Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay natulan na. At ang puot ng Diyos ay sumasa Kanya. Yan po, maminamahal, ang pananampalatayang hindi makapagliligtas. Sinabi ng Galatia Kapitulo 5, talatang 4, maminamahal, kayong mga nabubuhay, sabi sa, kayong iwalay kay Kristo, at nag-iibig na ariing ganap sa pamagitan ng kautusan, mahuhulog kayo mula sa biyaya. At ang biyayang ito ay ang pananampalataya kay Kristo. Sabi ng Biblia, tayo'y naligtas sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya at hindi dahil sa ating mga sarili. Sabi rito Galatia 5:4, kayong mga iwalay kay Kristo at nag-iibig na ariing ganap sa kautusan, mahulog kayo sa biyaya. Basahin po natin yan. Galatia kabanatang 5 talatay 4, kayo'y ihiwalay kay Kristo, kayong nag-iibig na ariing ganap ng kautusan, nangahulog kayo mula sa biyaya. Amen. Sino yung tinutukoy dito na iwalay kay Kristo? Hindi naniniwala si Kristo ang Diyos. Yung hindi nila sinasampalatayanan ang ating mahal na Panginoon Kristo. Tandaan niyo po, maminamahal, sabi ng Galatia 2:16, sapagat nalalaman na ang tao hindi inaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pananampalataya kay Yesu Kristo. At tayo rin ay nagsampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan, sapagat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi inaaring ganap ang sinumang tao. Yes. Kaya nga, maminamahal, iyan po ang mga pananampalatayang hindi makapagliligtas. Kaya sa gabing ito, kung kayo po, maminamahal, ay nagnanais na maligtas, kinakailangan nyo ng pananampalatayang makapagliligtas. Ang pananampalatayang makapagliligtas, pagkatapos mo sumampalataya, maminamahal, at ikaw ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, kinakailangan, maminamahal, na sumunod ka
sa utos ng mahal na Panginoon. Hindi para tayo maligtas, kundi bilang tayo po yung mga ligtas. At kinakailangan natin maminamal ang ating sasampalatayanan ay ang ating mahal na Panginoong Kristo. Dahil sinabi ng 1:1-12, ang sino man tumanggap sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan na tawaging anak ng Diyos sa makatuwid ay ang sumasampalataya sa Kanyang pangalan. Kaya sa gabing ito, habang napapakinggan natin ang awiting I give